Kick out student po ako. Kick out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumagot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Is, hindi po sila magbibigay ng lisensya. Sa hindi PAGCOR. siya mag-renew. PAGCOR. Opo, Ang Mr. Chair. PAGCOR, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa POGO. Di ba? Opo, bali po, Kanina binabanggit mo na wala kang kinalaman sa POGO eh. Mr. Chair, may I explain po? Kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa POGO eh. Di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with POGO. Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate POGO po. Yun! Super Pinas TV. Super Pinas TV. Na-corner si Cassandra Leong sa kabila ng mga pagdi-deny niya na wala siyang kinalaman sa operasyon ng POGO at sa Whirlwind Corporation lang talaga siya. Sa kabila ng interpelasyon ng mga membro ng Quad Committee ay hindi na nakaligtas si Cassandra at napaamin na ang Lucky South 99 o POGO ang pinagkukunan niya ng renewal sa PAGCOR na may kalaki pumanong milyong-milyong bayad. Hindi na rin nakapagpigil ang komite dahil nga noong nagdaang hearing ay pumayag na si Cassie na lagdaan ang waiver upang pahintulutan ng komite na hingin ang mga bank statements niya. Ngunit bago pa man nangyari ang fourth hearing ay binawi niya ito. Kaya hanggang ngayon ay nagtataka na talaga ang Kongreso kung bakit ayaw niyang ihayag ang mga hinihinging request sa kanya na kahit ang mga simpleng tanong ay ayaw niyang sagutin gaya ng kung saan siya nag-aral. Habang patuloy ang pagdinig ay hindi na nakatiis ang buong komite na kapag hindi niya sinasagot ang mga tanong ay maaari pa rin siyang i-cite in contempt. Ngayon mga ka-super, gusto ko lang po kayong pasalamatan sa suportang ibinigay nyo sa channel na ito. Pinasasalamatan ko po ang inyong buong tiwala sa mga pahayag ng bawat upload. Magkakasama po tayo hanggang sa masugpo natin ang mga malalaking issues ng bansa. Well, anyway, kaya tinawalungkot ko kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Diyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, diyan nangyari ang bentahan ng lupa ang nakabili mga Chinese na korporasyon. Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Balikan po natin, totoo nga kayang naging dami o papit lamang si Cassandra Leong sa pagpapatakbo ng POGO? Maaari kayang takot siyang isiwalat ang mga nasa likod nito dahil posibleng mga malapit ang mga taong ito sa kanya. Ano naman kaya ang posibleng mangyari kapag nagsama-sama na sa Quadcom hearing si Cassandra Leong, Sheila Guo, Ronaldin Baterna at bagong inaresto na si Alice Guo? Well, anyway, kaya tinawalungkot ko kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, diyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, diyan nangyari ang bentahan ng lupa ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang nakabili, mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung POGO, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami
maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin, sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay, talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, di ba kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba kasi? Mr. Chair, correction lang po. Wala po akong kinalaman sa Banban. Oh, Hindi po Porac, sa amin. Porac. Opo. Si Alice Goo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Goo na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Mr. Chair, Why? hindi po kasi nakapagtapos. Hindi naman nakakahiya, hindi ka nakapagtapos eh. Gusto lang namin malaman kung saan ka nag-aral. Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung Yes saan po. ka nagtapos. Ang kitatanong natin, kung saan ka nag-aral. Oh. Pwede ba sagutin mo yun? Mr. Chair, marami po akong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick out ka. Magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Pakisagot mo nga, Miss Casyong. Hindi mo kaya ang sagutin? Aba, magaling ka. Sapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. O, siguro mamaya si Congressman Romy ako magtatanong sa'yo. Pero ito, sabihin ko kaya na pa ako nakikinig Mr. Chair O, at nakikita ko na marunong ka may alam ka, edukado ka. And you tell me now, you are refusing to answer the question of Congressman Pimentel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo Oo. Ang tinatanong, hindi ka ba nag-aral ng elementary? Let me ask you. Nag-aral ka ba ng elementary? Hindi. Opo. Ayun. Sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang na natapos mo? Elementary lang. Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang ang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Dan Fernandez. Elementary nga lang Pinapaikot si Congressman Dan Fernandez. Napapaniwala pa ni Congressman. Hindi, we're trying to be lenient, Mr. Chairman, if I may. We're just trying to be lenient because, yun nga, sinasabi natin, okay naman, nag-waiver na siya Yun nga lang problem, si withdraw And that's the reason why medyo, bakit ganun? Kasi nga, winidraw na namin yung, Tingnan mo di ba? Kanina, nabanggit mo kay Congressman Dan Fernandez, hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, You were not given a license. Now, what license are you talking about? Nag-email po Mr. Chair, nag-email po si PAGCOR sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni PAGCOR po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, Sa hindi PAGCOR. siya mag-renew. PAGCOR. Opo, Ang Mr. PAGCOR, Chair. hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa POGO. Di ba? Opo, bali po. Kanina pinabanggit mo na wala kang kinalaman sa POGO Mr. Chair, may I explain po? Kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na
involved ka sa Pogo eh, di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in PAGCOR, and you will refuse a license. What kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? PAGCOR po. Nang ano nga? PAGCOR po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now, what kind of license did you trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate Pogo po. Yun. Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa PAGCOR na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa PAGCOR. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa PAGCOR yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa PAGCOR. According to Chairman Altenco. Am I right? Back charges. Nagbayad ka. Am I right? Yes po, Mr. Chair. Oh, For ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng Lucky ano? South. Utang mo? O No. utang ng po ano? ng Lucky South sa Therefore, PAGCOR po. kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa PAGCOR, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Sige, Chair. go pwede. ahead. Go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa PAGCOR ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa PAGCOR ng Pogo. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa Pogo. Renewal lang nung pumunta Hindi po ba kami. nung- kasama ka ni Atty. Hayroco sa Yes PAGCOR? po, for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa PAGCOR. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa PAGCOR, ukol yun sa Pogo. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-isinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit Chair, genius kasi- ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Acop. Si Congressman Dan, kaya hindi mo pa pinapaikot yan eh. Okay lang po. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman Opo. 3 beses sa isang araw. Opo. Nananghali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa dito, sa social. Sa social media. Yes po. So, Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress
Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google. Yes po, tapos So, in-email kailan ko po mo sila. sinearch si Atty. Topacio sa Google? Nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June? June po. Last month. Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka Wala lang. pong tawag dito, walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa'yo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommendar sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki. Sa San Juan. Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aral? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Anyway, hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag mo na sagutin yon. Tinatanong ko lang yon dahil ako ay namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Hindi po. Hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan yung exact year. Anyway, ito wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo o may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. Walang problema yon. Maraming ka pang salamat po. ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa Kay- papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99?
I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99. Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin isasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong, Opo. paano mo nakilala si Duan Renew? Woo! Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng ni Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Sa Gaano na China. sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. At Duan Renew. Yes. Then Isang city lang eventually, po sila. So, ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwedeng po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So, yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Woo pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes? I think. Hindi naman mahirap sagutin yun, Duan. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator.